Itong mga nakarang araw ay nagkaroon po ng ingay tungkol sa banta ng kudeta. At medyo marami ang natakot sapagkat kudeta, ibig sabihin military, may baril, magkakaroon ng pag-agaw sa kapangyarihan ng kasalukuyang pamahalaan. Alam niyo po, sa mundo ng politika, madaling maghagis ng mga salitang gaya ng destabilization o kudeta. Pero tayo bilang mga mag-aaral ng batas at responsableng mamamayan, kailangan po nating hiwalayin ang political noise, yung mga ingay sa kalsada at social media. Mula sa legal evidence, yung mga katibayan na ipinipresenta natin sa loob ng hukuman. Ang usapin po ng kudeta ay hindi lamang isyu ng seguridad. Ito po ay isang seryosong krimen laban sa ating konstitusyon. At hindi natin maiwasan kapag may mga ganyang destabilization plot, kudeta, rebellion, ay palaging pumapasok ang pangalan ng Vice Presidente. Siguro dahil na rin sa mga nakaraan niyang mga binibitawan na pananalita na laban sa administrasyon, hindi mo masisisi yung ibang tao na talagang naidadawit ang kanyang pangalan pagdating sa mga ganitong usapin. Nitong nakaraang araw, naging malinaw po ang tindig ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. Ang kanya pong pahayag ay isang mahalagang leksyon sa rules of court. Ang utos na magsumite ng affidavit ay hindi lamang po hamon. Ito ay paraan ng pagpapanagot. Kapag ang isang tao po ay pumirma sa isang affidavit, siya po ay sumasailalim na sa parusa ng perjury kung siya ay nagsisinungaling. So, on the basis of just chismis lamang, sabi-sabi, hindi pwedeng kumilos ang militar o pulis base lamang sa mga sabi-sabi na yan, chismis, mga marites, hindi pa pwede yun. Kailangan po kasi ng verified information para masabing may banta talaga sa pambansang seguridad. So, medyo maingat yung Defense Secretary na si Gibo Teodoro pagdating sa mga usapin tungkol sa seguridad ng ating bansa. So, hindi siya padalos-dalos sa pagkilos. Although nung isang araw talagang medyo natakot yung ibang napadaan dyan sa may San Miguel Street sa Malacanang mismo, sa paligid ng Malacanang. Dahil nakakita sila ng ilang pulis, militar na ando doon sa may harapan ng pagpasok mo sa Menjola, pati dito sa may San Miguel Street, may mga nakatambak na sako, barbed wire, tapos may military. Siyempre, kung ordinaryo kang tao, matatakot ka, bakit gano'n yung Malacanang Palace? Bantay sarado talaga, may mga barbed wire pa sa paligid. So, yun. So, ano ba talaga tong kudeta na to? Ano ba yung legal na definisyon ng kudeta? So, talakayin po natin. Ayon po sa Article 134 ng Revised Penal Code, ang kudeta po ay hindi lamang basta protesta. Hindi lang yun yung mga nagrarally sa kalye, ng mga against sa government. Meron po mga essential elements yan sa ilalim po ng ating batas. So, kapag sinabi mong kudeta, sino po yung gumagawa niyan? Ang gumagawa po niyan, mga miyembro ng military, police, o mga opisyal ng gobyerno. At pwede rin may mga suporta yan ng sibilyan. So, kombinasyon siya. So, paano yung ginagawa? Ginagawa po yan sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake. Sa libro nakasulat dyan sa Ingles, swift attack. There must be a swift attack na gumagamit ng dahas, pananakot, o palihim na estratehiya. So, yung stealth sa Ingles, palihim na strategy. So, ang layo niyan ay upang agawin o kuhanin ang kapangyarihan mula sa gobyerno o ma-disable nila yung mga pasilidad ng military tsaka yung mga communication sites. Pag nakuha nila yung military at communication sites na yan, ay malamang magtatagumpay yan. Yan ang pinaka-importanting makapture nila. Okay? So, ano ang papel ngayon ng pangalawang Pangulo at ang political backdrop tungkol dito? Bakit na laging nadadamay ang pangalan ng Vice Presidente sa mga usaping katulad dito, yung kudeta? Okay. Sa ilalim ng batas, ang sinumang promoter o leader ng isang kudeta ay mapaparusahan. Bagamat walang ebidensya nag-uugnay sa Vice Presidente sa isang aktual na plot. Yung kasing mga nakaraang issue tulad ng kill plot investigation at ang girian sa Kamara ay nagiging mityan ng destabilisasyon sa pananaw ng publiko. Alam niyo naman siguro yung kill plot, di ba? Yung isang nandiyan dyan sa House of Representatives si Sara Duterte at sinabi niyang
may kinausap na siyang assassin upang patayin ng Pangulo kung sakasakaling siya ay patayin. Diba? So marami siyang binitawang salita noon at nung mga nakalipas na mga buwan. So kaya palagi nadadamay tuloy ang kanyang pangalan tungkol sa mga kwentong katulad nitong kudeta. Okay, kung ang isang impeachable officer kasi ay mapatunayang sangkot sa ganitong klaseng plot, hindi lamang kulong yan ang kakaharapin ng nasasangkot na opisyal, kundi agarang pagtanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment dahil sa betrayal of public trust. So kung mapapansin ninyo doon sa mga pinay na impeachment complaints, palagi nakasiksik doon yung one of the grounds, di ba? Betrayal of public trust. It might have been parang it is actually referring doon sa kill plot investigation. Okay, so mga amigas, mga kabueno, mga kumpanyeras, ang isa pong kudeta ay hindi nagtatagumpay sa lakas ng armas, kundi sa kahinaan ng ating mga institusyon. Pero ganito yun eh. Tandaan po natin, the law is not a weapon of propaganda. It is a shield of the republic. Ngayon, kung ang isang aligasyon ay walang kaakibat na affidavit, ito ay paninira lamang. Kung ang isang akusasyon ay walang ebidensya, ito ay paghahasik lamang ng takot. Parang sa husgado, wala kang ebidensya, o kung may ebidensya ka man, inadmissible naman, ay wala mangyayari doon sa iyong pag-aakusa sa isang tao. Kumbaga, tinakot mo lang ng tinakot, kinasuhan mo para siguro bumigay doon sa mga kagustuhan mo laban sa kanya. So, parang ganito din, no? Puro pananakot lang ang ginagawa. Kasi ang tunay na lakas ng ating demokrasya ay wala sa mga third force o sa mga lihim na pagpupulong ng mga retiradong general. Ang tunay na lakas ay nasa rule of law. Tandaan niyo po yan. Nasa batas. Nasa rule of law ang tunay na lakas. So, ang katapatan po natin ay hindi dapat sa isang tao. Hindi sa isang pamilya. At hindi sa isang politiko. Ang ating pong katapatan ay dapat dapat sa bandila at sa konstitusyon lamang. Dahil sa bawat kudeta na nabibigo, ang nagwawagi ay ang sambayanang Pilipino. Okay? So sa bawat kudeta na nabibigo, ang nagwawagi ay ang sambayanang Pilipino. So sana naman matigil na yung mga kudeta na yan at manatiling tahimik at stable ang ating pamahalaan.